Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Paano Sirain ang mga binhi ni Satanas na itinanim sa iyong puso. Sa mensahe ito ay ibabahagi ko sa inyo kung ano ang ginawa ko para wasakin ang lahat ng masasamang binhi ni Satanas na itinanim niya sa aking puso, at kung paano ako 100% na naligtas sa lahat ng aking mga kasalanan, makalamang pagnanasa at kasamaan ng mundo. Sa James chapter 4 verse 7 sa Biblia, isuko ang iyong sarili sa kalooban ng Diyos, katuwiran, labanan ang diablo, at ang diablo ay tatakas palayo sa iyo. So number 1, yung unang step, kapag nagpakumbaba ka, yun dapat ang gawin mo, magkumbaba ka. Number 2, 100% isumite ang iyong buhay, isuko ang iyong buhay kay Jesus Christ at ipagkait ang iyong sarili. Ibig sabihin nito na ginagawa mong Panginoon si Jesus Christ na iyong buhay, na dapat mong sundin siya sa lahat ng oras. Araw-araw yan, minuto-minuto yan, hindi ng isang araw lang or isang buwan, every minute of your life. Ang pagtanggi sa iyong sarili ay ibig sabihin na isuko mo ang iyong kalooban at mga paraan na paggagawa ng iyong buhay, pagpapasakop at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag nagawa mo na ito, hindi na sa iyo ang iyong buhay. Isinuko mo na ito kay Jesus Christ. Halimbawa, parang sundalong pupunta sa digmaan. Wala silang ganap na kontrol sa kanilang buhay. Isinuko na nila ang kanilang mga sarili sa kanilang general in command. Anuman ang sabihin ng kanilang general ay sinusunod nila nang walang tanong o reklamo. Handa silang mamatay anumang oras kung kinakailangan. Ganyan dapat tayo kung taga-lingkod tayo kay Jesus Christ. Ready tayo anong man mangyari sa ating buhay. Kung blessings or mga curses, kaya natin, kakayanin natin kasi tiwala tayong buong loob kay Jesus Christ. Tapos parati natin sundin niya ang kalooban niya ng Ama Diyos, Father God. At ready tayo mamatay para sa Kanya. Pwede kang mamaya preach ka sa isang tao sa labas. Tapos mamaya, hindi ka na nakabalik sa bahay kasi namatay ka. Ready ka ba? Yun ang totoong tagalingkod ni Jesus Christ. Ready to die for Him. At any cost, basta gawin mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Number 3, hanapin, pag-aralan at sundin ang katuwiran ng Diyos araw-araw. Makakatulong ito sa iyo na i-renew ang iyong isip at linisin ang iyong puso mula sa lahat ng kasalanan at kasamaan ng mundo. Number 4, hilingin kay Jesus Christ na ibigay sa iyo ang kanyang kapangyarihan at pag-ibig na iligtas mula sa lahat ng kasamaan. Sana
Bible 1 Peter chapter 4 verse 8. Ang pag-ibig ay nagtatakip sa lahat ng kasalanan. So, love covers all sins. Okay? Yun ang nagawa ni Jesus Christ sa atin. Sobrang mahal niya tayo na yung mga kasalanan natin, when natanggap natin siya as Panginoon at tagaligtas, at magsisi tayo sa mga kasalanan natin, then yung mga kasalanan natin, wipe out na lahat yun. Nakalimutan niya na yun. Basta wag mong gawin ulit yung mga kasalanan mo. When nabalik kang loob kay Jesus Christ, wag mong ulitin ang kasalanan mo ulit. Kapag ginawa mo ang 4 ng steps na ito, lahat ng masasamang buto ni Satanas na itanim sa iyong puso ay masusunog at mawawasak ng 100%. It will be destroyed. Lahat ng mga curses mawawala sa buhay mo. Kasi God is with you. God is in you. Jesus Christ sa puso mo at sa isip mo at sa katawan mo. Diba? Yung sabi daw ni Jesus Christ, hindi ako takot kay Satanas kasi wala siyang findings sa puso ko at isip ko ng kasalanan. Kasi he submits to God's will all the time and obeys. And yan dapat gawin natin araw-araw. Even though tukso tayo ni Satanas, hindi tayo bibigay kasi mahal natin si Jesus Christ at sundin natin parati ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. So, yun ang end of the message. May Jesus Christ bless you.